Okay, item number 1 is now up for bidding, and bidding starts at 400 pesos. Do I hear anybody with 450? 500. We have 500 from the gentleman on the right. Thank you very much. 550. Do we hear 600? Ooh, we have 1,000. Thank you so much. 1,500 from the lady in pink. Oh wow, we are jumping to 3,000. 3,000 pesos. Do I hear 3,500? Ooh, 5,000 pesos. 5,000 pesos from the gentleman in the middle. Here, 5,500. We have 5,000 going once, twice. Okay, Congressman Bro Huwaya, sa'yo ang boto. Item number 1 is now up for bidding, and bidding starts at 400 pesos. Do I hear anybody with 450? 500. We have 500 from the gentleman on the right. Thank you very much. 550. Do we hear 600? Ooh, we have 1,000. Thank you so much. 1,500 from the lady in pink. Oh wow, we are jumping to 3,000. 3,000 pesos. Do I hear 3,500? Ooh, 5,000 pesos. 5,000 pesos from the gentleman in the middle. Here, 5,500. We have 5,000 going once, twice. Okay, Congressman Bro Huwaya, sa'yo ang boto. The Family TV Mass is brought to you by Manila Bulletin, Achievers Fuel and Service Center Corporation, and Dr. Montana G. Ramos General Hospital. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, ang ikatatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay, na may temang ang paghilom na dulot ng muling pagkabuhay. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word ang banal na misang ito sa National Shrine of the Divine Mercy, Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Daniel Coronel, Assistant Parish Priest ng St. Martin of Tours, Poblacion, Bukawe, Bulacan, kasama ang lubhang kagalang-galang Bishop Emeritus Deogracias Iñiguez, at ang ating Parish Priest at Shrine Rector, Reverend Father Pros Tenorio, bilang mga katuwang na pari. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng Prensa Choir. Bilang isang sambayanang nagpupuri sa Panginoon, magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid,
ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Inaanyayahan tayo ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Ibibigay niya ang best para sa atin. Upang tayo'y maging marapat sa banal na pagdiriwang, halina po mga kapatid ko, aminin muna natin pagkukulang sa Diyos at sa ating kapwa. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, turuan tayong magpatawad sa nagkakasala sa atin, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa hinang mga panalangin, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan.
sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan at pagnilayan ang ipapahayag na salita ng Diyos. Ang unang pagbasa ay ipahahayag ni Sister Badeth Berana. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang iyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang iyong aral at ibig pa ninyo kaming panugutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Inakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at gayoy sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na pinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sinedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan ay ihahatid ni Sister Lenny Castillo. Puong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako na kasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang puon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal, yaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa'kin. O puon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, puon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak nang iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o puon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Ang ikalawang pagbasa ay ipahayag ni Sister Susan Oliva. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libot, laksa-laksang anghel. Sila ay nakapaligid sa trono, sa apat na lalang na buhay at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila.
At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikha na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat ang nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya nakaluklok sa trono at sa kordero. Sumakanila ang kapurihan, ang karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisambang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, ang siping ito sa Ebanghelyo ni Juan ay naglalahad ng pagbabalik ng mga alagad sa lawa ng Galilea upang harapin muli ang gawaing kanilang iniwan nang sumunod sila kay Jesus. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong nahuli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkatubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, nakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinilang sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi na punit ang lambat kahit ganon karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi ng good morning. Good morning, happy Easter. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa 3 linggo sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Amen! Amen! At ang atin pong mga pagbasa ay tumutukoy sa 3 pagpapakita ng Panginoon. Narinig po natin yan sa ating mabuting balita. Si Jesus, sabi sa mga alagad, huwag kayong mag-alala kung wala kayong huli. Ako ang magbibigay ng huli sa inyo. Ang lundo ng lahat ng ito ay isa lamang. God wants the best for us. Amen. Sabihin nga po natin, God wants the best for me. Lakas-lakas natin, God wants the best for me. Palakpakan natin ang Panginoon. Siguro, ang maganda pong itanong sa sarili ngayon, paano ba natin makukuha ang best na ito na mula sa Diyos? Paano ba natin makakamit, makakamtan ang gusto ng Diyos para sa atin? 3 punto po ang nais kong pagnilayan sa umagang ito. Una, makakamit natin ang best na gusto ng Diyos if we will not give up. Sabihin nga natin, don't give up. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Palakpakan natin ang Panginoon. Don't give up. Wala pong nagtagumpay na sumuko. Wala pong nagwagi na umayaw. Wala pong muling nabuhay na sumuko at huminto. Mga kapatid, kung meron man tayong pinagdaraanan ngayon, sakit man yan, problema man yan, trabaho, pamilya, asawa, anak, you want the best for your life? Don't give up. Huwag tayong susuko. Huwag tayong ayaw. Promise, ibibigay sa atin ng Diyos ang best para sa atin. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Ikalawa, hindi lang po don't give up. Narinig natin sa ating mabuting balita, sa ating unang pagbasa, mula sa gawa ng mga apostol, kailangan mong sumunod sa Diyos. Kailangan mong tumalima sa Diyos. The second point, brothers and sisters, obey God's word. Sabihin natin, obey God's word. Totoo yun. Yung mga apostol, kahit na sila'y mangingisda, kahit na ito na yung naging kinalakhan nila, sumunod pa rin sila sa isang karpintero. Hindi ba? Kasi naniniwala sila na ang pagsunod sa Panginoon ang magbibigay sa kanila ng best para sa kanila. Sabi ng mabuting balita, mga anak, meron ba kayong huli riyan? Wala nga po eh. O sige, ihulog ninyo ang lambat, makakahuli kayo. At sumunod sila sa Diyos. And you know what happened next? Nakahuli sila ng maraming isda. Brothers and sisters, the point here is you need to obey God's word.
The point here is, you need to follow what the Lord is telling you to do. Gusto mong pagpalain ng Diyos? Sumunod ka sa Diyos. Gusto mong magkamit ng maraming mga biyaya? Sumunod ka sa Diyos. Gusto mong bigyan ng Panginoon ng maraming grasya? Sumunod ka sa Diyos. Huwag mong ipagmalaki sa Diyos, matalino po ako. Huwag mong ipagmalaki sa Diyos, mayaman po ako. Huwag mong ipagmalaki sa Diyos yung kakayahan mo. It will not give you the best in life. But if you obey God's word, brothers and sisters, you will have the best in life. Makakahuli tayo ng maraming isda. Sa pamilya, sa pagawaan, sa trabaho, sa mga anak, sa asawa. Bibiyayaan tayo ng Diyos if only we will obey God's word. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ikatlo, ano po ulit yung una? Don't give up. Ikalawa, obey God's word. At ikatlo, go to Jesus. Sabihin natin, go to Jesus. Totoo yun. Ang lahat ng mga mabubuti, ang lahat ng mga magaganda, ang lahat ng pagpapala, ang lahat ng mercy, ang lahat ng mga graces only comes with the Lord. And so the third point, brothers and sisters, go to the Lord. Meron bang pinabayaan ang Diyos? Wala. Meron bang hindi ibinigay ang Diyos sa lahat ng tumatawag sa Kanya? Wala. Meron bang natalo sa paglapit sa Diyos? Wala. Ang lahat nagtagumpay. Ang lahat pinagpala. Ang lahat biniyayaan. Ang lahat ng lumalapit sa Diyos, pinagpapala ng Diyos. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. 3 punto. You want the best for your life? Don't give up. Obey God's word. Go to Jesus. Nagre-reach out ang Diyos para ibigay ang lahat ng ito. Nagre-reach out ang Diyos para ibigay sa iyo ang best. Ang kagalingan, ang kahilingan. Nagre-reach out ang Diyos. We just need always to believe. Sabi po ng isang kanta, I'll do anything that you tell me. And I'll be there if you need me. Reaching out to you, do you feel it too? Loving you is all I wanna do. I'm completely sure I never felt this way before. Deep inside you know that there is something more. Mga kapatid, paalala, nagre-reach out ang Diyos sa bawat isa para ibigay ang best para sa atin at sa ating pamilya. 3 lang. Don't give up. Obey God's word. Go to Jesus.
Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingi natin sa Diyos na lumakas ang ating pananalig sa muling pagkabuhay ni Kristo kahit tayo ay nagkulang sa ating katapatan sa Kanya. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Amang mapagmahal, pag-alabin mo ang aming puso. Tayo pong lahat, Amang mapagmahal, pag-alabin mo ang aming mga puso. Ang panalangin ng bayan ay pamumunuan ni Sister Reynabel San Jose. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at pagkakasala, ay lumakas ang kanilang pag-ibig kay Kristo at maalagaan mabuti ang kanyang kawan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa lahat ng mga kabataan ng ating bayan, upang sa taong ito ng mga kabataan ay sumidhi ang kanilang pag-ibig kay Kristo at maging masigasig sa pagtulong sa kanilang kapwa kabataan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang makita nila sa wagas na pag-ibig sa Diyos at sa walang pang-iimbot na paglilingkod sa taong bayan, ang susi sa buhay na ganap, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa mga taong nababalot ng lungkot at kawalan ng pag-asa dahil sa kanilang mga kasalanan, upang sa paghilom sa dala ng muling pagkabuhay ni Kristo, ay matamo nila ang katiwasayan ng kalooban, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa ating lahat na nagkatipon sa masayang pagdiriwang na ito, upang mapatotohanan natin ang muling pagkabuhay ni Kristo, at hindi tayo matakot sa pagsalungat ng mga kulang sa pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pag-alabin mo ang aming mga puso. Sa katahimikan ng puso, ibulong sa Panginoon ngayon ang iba pa nating panalangin at intensyon. Pikit natin ang ating mga mata, ilagay sa dibdib ang mga kamay, umasa palagi na may magagawa ang Diyos. Alam kong 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 may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod,
Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ama naming mapagmahal, tulungan mo po kami sa aming mga daladala, sa aming mga pasan-pasan. Pagaanin mo po ang aming kalooban. Pagalingin mo po kami, lalo na po yung mga nagsisimba sa TV. Kayo na po ang bahala sa aming pamilya, sa aming trabaho. Tulungan mo kaming makamit ang best para sa amin. Minsan gusto na naming mag-give up, minsan gusto na naming umayaw, pero salamat po sa lakas na bigay ninyo na ipagpapatuloy namin ang buhay. Sa iyo ang aming papuri, Panginoon. Alleluia. Alleluia. Siya ay muling babalik sa atin. Alleluia. Ilagay mo yung kamay mo sa balikat ng katabi, mayroong magandang mangyayari sa'yo. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus. Purihin natin at palakpakan ang ating Panginoon. Magsiupo po ang lahat at awitin natin ang awit sa pag-aalay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso't diwa. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Dapat na siya'y pasalamat.
Ama naming makapangyarihan, tunay nga po na marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay po namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis na aming Papa at ni Ernesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo siya't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo at pagindapatin kaming lahat na mahasalos sa iyong buhay na walang wakas.
Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, mga kapatid, tumawag tayo ngayon sa ating Ama. Pumawit po tayong lahat. Hinihiling namin, Panginoon, kami po ay adyamos sa lahat ng masasama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag po ang napakaraming pagkukulang at mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you po. Kapayapaan sa inyong lahat.
Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang best na ibinibigay sa atin ng Ama. Tanggapin natin siya sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ingatan tayo at ipagsanggalang ng katawan ni Kristo hanggang sumapit sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon sa habang panahon. Magsitayo po ang lahat. Huli nating iyuko ang ating ulo, pag-isahin ang mga panalangin, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami ay maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan ni Mr. and Mrs. Christopher and Len Balatbat and family. O Diyos, mapagmahal at mahabaging Ama, pagbuklod-buklorin po ninyo ang lahat ng mga pamilya sa pamamagitan ng inyong dalisay na pag-ibig, may pagkakaisa at pagtutulungan. Duluyan po ninyo ang inyong banal na Espiritu, ang bawat miyembro na aming pamilya, ng pangunawa, pagtitimpik at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at kapighatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway, ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga anak. Naway, ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilyang Pilipino upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan po ng buong parokya at pambansang dambana ng mabathalang awa ng Diyos, sa pangunguna ng ating kura, si Father Pros Tenorio, kasama po si Bishop Deo Iñiguez, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pakikiisa ngayong TV Mass sa 3 linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng inyong pamilya at mga mahal sa buhay ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagliligtas ng Diyos na sa
alam at kahilingan ng sponsor, benefactor, pilgrim and family, choir family. The Family TV Mass was brought to you by Manila Bulletin, Achievers Fuel and Service Center Corporation, and Dr. Montanya G. Ramos General Hospital. Okay, item number 1 is now up for bidding, and bidding starts at 400 pesos. Do I hear anybody with 450? 500. We have 500 from the gentleman on the right. Thank you very much. 550. Do we hear 600? Ooh, we have 1,000. Thank you so much. 1,500 from the lady in pink. Oh wow, we are jumping to 3,000. 3,000 pesos. Do I hear 3,500? Ooh, 5,000 pesos. 5,000 pesos from the gentleman in the middle. Here, 5,500. We have 5,000 going once, twice. Okay, Congressman Bro Huwaya, sa'yo ang bono. Item number 1 is now up for bidding, and bidding starts at 400 pesos. Do I hear anybody with 450? 500. We have 500 from the gentleman on the right. Thank you very much. 550. Do we hear 600? Ooh, we have 1,000. Thank you so much. 1,500 from the lady in pink. Oh wow, we are jumping to 3,000. 3,000 pesos. Do I hear 3,500? Ooh, 5,000 pesos. 5,000 pesos from the gentleman in the middle. Here, 5,500. We have 5,000 going once, twice. Okay, Congressman Bro Huwaya, sa'yo ang bono.